Eto na yung pinakahihintay niyong part 2. Abay may nagme-message pa sa akin. Nasabihin ko na daw sa kanya kung ano yung nangyari. Hindi makapaghintay nga ni. Yan palang nakikita niyo naka-green na yan. Basta ganyan ang uniforme. Yan yung mga tagalinis dito sa kalsada. At dahil nga ibinalik na naman ng nanay yung baby sa kanila, ay wala na mag-aalaga Kaya may naisip silang bagong paraan para may mag-alaga na sa bata. Nung nangyayari pala itong mga kabanata nato sa buhay nila, ay wala pa ako dito sa Pakistan. Nasa Dubai pa ako noon. Hindi ko pa sila nakikita in person noon. Nang magpunta kasi ako dito sa Pakistan, ay dalawa na ang anak namin ng asawa ko. Naglalakad na si Mariam. Natatakot kasi akong pumunta dati sa Pakistan dahil nga sa mga bali-balita, sa mga sabi-sabi. Ang asawa ko nakiusap lang sa akin na kahit 10 days lang daw ay magbakasyon kami. Kaya ayun, pumayag ako. Nagbakasyon nga kami ng 10 days nung dalawa na yung anak namin. Nang mapunta naman ako dito, ay hindi naman pala nakakatakot. Hindi tulad sa sabi-sabi dati na nakakatakot daw, ganito, ganyan. Hindi. Kabaliktaran sa mga sabi-sabi na naririnig ko dati. Kaya nga eto na ako ngayon. Maglilimang taon na ako dito sa Pakistan. Eto na nga ang naisip nilang bagong paraan. Epekesel de ele, engleleke. Pere dew. May mege-elegene si bebe. Nagulat talaga ako nang sinabi sa akin ng asawa ko. Sabi ko, kahihiwalay lang kako. Depet kekeo. Ay, atupagin muna yung anak ba? Bege meg-esewe uli. Yung nga kakong eese, hindi may iligiin esewe uli. Ang sabi naman sa akin, kaya nga daw mege-esewe uli. Pero may meg-elegene sa bebe. Kaya ang sabi ke, behele kaya. Kasi, behe niya yan. Kaya, pinibiging kesilin, pinibiging gestos na naman ng esewe ke. Ade, ayan na nga, naikisal na. Ano, ekele niya, iniligiin yung beti? Abi, hindi. Ang pangit ko magsalita. Ang bebe nabentes eged. Meselan niya te meglehe. Ayan. Hindi din naiiligiin ang bebe. Kaya yung binin kanilang talagi ang nag-iligi. Dahil nga matindi ni medeme pesakit, nakiisip uli sila sa bebe Nakiusap ele sila sa nanay ng bete na siya na ang mag-alaga. Bebeg yen na lang ng penggetis ng iseweke. Ade pamayag naman ang nenay. Kaso, tuwing magbebekasyon ang bete sa kanila ay medeme daw pasa. Noon pala, sinesektan pala ng beging asawa ng babae. Ang nenay kasi ng bete may trabehe pala. Tuwing aalis daw, pagpepenta na sa trabehe, saka sinisikten ang bete. Kaya ayun. Kinuha na uli nila ng tuluyan. At ayun nga, nagpasya sila na sila na talaga ang magpalaki. Ituturing na lang daw nila na parang bunsong kapatid. Lahat ng guestes niya, lahat eskwelahen, kung anime ng bibilin, damit, lahat yan. Esewe ke, ang semesegit. Ang mga magaling niya. Ewan ko sa kanila kung may pekiilimpe sila sa bete. Ay, alam nyo, meron pang matinding kwento yan Aday sila na nga nagpalaki. Ay, meron pang gusto silang gawin na muntik na kaming talagang iwan ko asawa ko. Sabi ko, ay subukan mo kako. Talagang tayo ay maghiwalay na lang. Nako. Oo, totoo ito. Pero parang ayoko na ikwento ba? Marites na talaga ako. Ang buhay namin, ang buhay ko dito, ang buhay nila ay napakaraming drama rin sa totoo lang. Pagka ikwento ko pa, sumobra na ang mga kabanata nito. Baka maging kabanata at hanggang 20 tayo nito. Imbis na hanggang part 2 lang tayo Ayun nga ang kwento, sa totoo lang talaga, nakakaawa siya. Hindi naman asawa ko nagkwento sa akin yan Ibang ang kwento sa akin ng asawa ko Kasi ang asawa ko, hanggat kaya niya pagtakpan yung mga ganyan sa pamilya niya, hindi niya kikwento sa akin yan. Ang nagkwento sa akin niya, bayaw ko. Pag nagkwento sa akin asawa ko, kumbaga, unti-unti lang. Yung hindi masyadong pangit ba sa pamilya nila. Nahihiya siguro sa akin. Yung nanay pala nung batang kunikwento ko sa inyo, nakita ko na siya in person. Isang beses lang sa kasalan. Kamukha ng bata. Maganda. Malaking babae. Dito kasi sa Pakistan, pagka nag-divorce na, tapos nag-asawa na ng bago yung babae,
Hindi na pwedeng pumunta yan sa may bahay ng lalaki kahit na magkakamag-anak sila. Kahit na may okasyon, ganyan, may kasalan doon. Hindi na siya pupunta. Lalo na kung siloso ang asawa noon. Talagang hindi siya makakapunta. Di ba na ikwento ko rin sa inyo yung asawa ko na meron siyang muntik na maging asawa dito sa Pakistan na ang magulang ay best friend ng biyanan ko. Yung babaeng dumalaw dito dati na hindi ako bumaba, hindi ako nagpakita. Kasi nung nakita ko sa Dubai yun, masyado nag-iinis ko. Lahat ng ihain ko, kahit na itlog na nilaga lang, hindi kinakain. 2 days nag-stay sa amin yun dahil nga dumalaw sa biyanan ko dati. Masyado talaga nag-iinis ko. Dati, nung wala pang asawa yung babae, ay lagi dumadalaw yun sa may biyanan ko, kasamahan yung nanay niya. Pero simula na mag-asawa, ay hindi na dumadalaw. Bukod sa best friend ng biyanan ko yun, ay kamag-anak din nila. Munti ko nang makita yun kasi nung minsan may kasalan, pupunta sana kami. Kaso biglang nagkasakit yung biyanan ko, tumaas yung sugar, hindi kami natuloy. Kaya hindi ko siya nakita. Pero yung isa na inirereto lang sa asawa ko, ina-arrange ba? Nakita ko. Yun lang, nakita ko lang. Kaso nga, nung time na yun na inirereto sa asawa ko yun, nakilala na ako. Nakilala na ang butanding, ang palakang karag. Kaya, ayun, hindi niya na tinuloy. Hindi na siya nagpa-arrange. Kung itinuloy niya, wala sana siyang asawang maganda. Nakakasakaya. Yan pala mga minivan na yan na nakikita nyo, ay mga yan, pampasaherong sasakyan. Kadalasan ng ganyan, pinupuno muna yan bago umalis. Naranasan ko na sumakay dyan. Masyado naging inip ko. Kada kanto humihinto. Parang sa Pinas din, sa may mga probinsya, humihinto lagi, naghahanap ng pasahero.